이ring 씨, 이번 휴가는 어디로 갈 거예요? 이ring, this vacation, where will you go? Sagot si Iring, 저는 부산에 blank. So, sinabi niya yung place kung saan siya magpupunta. Check natin yung mga options. We have the verb gada, which means to go. And then, check natin yung mga grammar. Neo, again, this grammar, you use this upon experiencing or knowing something. Sulat ko, no? Experiencing or knowing something. Okay? And then, you want to express your amazement. Okay. Express amazement or surprise. Okay? So, kailangan ma-experience or malaman mo muna yung isang bagay na yon. Okay? Para maramdaman mo yung amazement or surprise. Okay? So, dito, ganeo, it will not make sense kung siya yung isasagot mo kasi hindi pa nangyayari yung pagpunta. Okay? Pupunta pa lang kasi yung base sa ating question, tinatanong kung saan siya pupunta. Where will you go? Okay? So, dito, yung neo na yan, kailangan nalaman or na-experience mo na. So, number 2, 갔어요. So, yung ating grammar na at, ot, het. Yung ating past tense of the verb or adjective. So, ito po magiging went. So, wrong din po kasi hindi pa nga nangyayari. Future tense yung question, so dapat yung answer niya is hindi pa nangyayari. Kapag sinabi mong gasoyo, ibig sabihin nagpunta ka na. So, it's wrong. Number 3, gajuseyo. So, yung ating grammar na o, hejuda. And, dadagdagan pa ng seyo, kaya naging gajuseyo. So, ano yung gamit ng grammar na yan? So, pag sinabi ni Iring na gajuseyo, so someone is going to do that action for her. Okay? So, the doer of the action, hindi para sa kanya yung ginagawa niya, kundi para sa ibang tao. Okay? So, dito, parang ang gusto niyang sabihin is, please go for me. Yan. Yan yung magiging ibig sabihin nung gajo sa'yo dyan. And then number 4, gago shippoyo. Go shipta na grammar. Okay. So again, it means want to plus yung verb. So magiging want to go. And ang best answer is number 4. Okay. So 저는 부산에 가고 싶어요. I want to go to Busan. 돌잔치에 초대받았는데 뭘 사가는 것이 좋을까요? So, sabi ni Gano, I've been invited to a first birthday party. Okay? Been invited to a first birthday party. What should I bring? Okay? So, yung sagada, ibig sabihin po niyan is to bring, no? Ibig sabihin, bibilin mo, and then pupunta ka dun sa kung saan ka na-invite. Sabi niya, na-imbitahan ako sa first birthday party, ano kaya yung magandang dalhin? And then, sagot sina, 돌잔치에 blank, 금반지나 아기 옷을 사가세요. So, dito naman, sagada, naka-seyo form yung ending niya. So, ibig sabihin, nagsasuggest, no? Kasi tinatanong ni Ga kung ano yung maganda. Yung opinion ni Na, kaya nagsuggest siya. 사가세요. Okay, so, 금반지, gold ring, and then, or, tapos, 아기 옷, baby clothes. Yan. So, tingnan natin yung mga options. Again, yung ginamit po na verb is yung gada. And yung mga dinugtong na grammar, discuss ulit natin. So, kaso, aso, oso, heso, yoso, yan. So, ito po yung mga grammar na dalawa po yung pwedeng ibig sabihin. Therefore, or that's why. And then, another one is, and, yung sequential na aso, oso, heso. Okay? And then, number 2, gamyo. So, pag sinabi namang gamyo, while, habang. And then, galtenen. So, yung te po dyan, it talks about time. So, ibig sabihin, when. And then, gandaume. So, niyan daume na grammar means after. Okay? So, ibig sabihin, gaso, go there, and, or therefore go there. Okay? And then number 2, gamyo, while you go.
Number 3, 갈 때는 when you go. Kapag pumunta ka, okay, or sa pagpunta mo. Number 4, 간 다음에, after you go. Okay, so yung pinaka-fit na answer dito sa parenthesis natin is yung number 3. Okay, sabi niya, 돌잔치에 갈 때는 금반지나 아기 옷을 사가세요. When you go to a first birthday party, you can bring, or I suggest you to bring, yan, gold ring or baby clothes. Okay, so number 3 po ang sagot. 3 and 24 instruction, 다음 밑줄 친 부분이 틀린 것을 고르시오. So again, pipiliin daw natin yung mali, okay, 틀린, dun sa naka-underline na part. So dito sa number 1, 그때는 머리가 길었네요. Tingnan muna natin yung ginamit na grammar, no? Pare-pareho yung ginamit na grammar, which is neyo. Again, sabi ko po sa number 21, yung neyo, ginagamit mo yung grammar na yan upon experiencing or knowing something, and then you want to express your amazement or surprise. Okay, so kailangan ma-experience mo or makita mo directly, maramdaman mo directly yung bagay na yon. Tapos, tsaka ka magbibigay ng reaction, then you can say neyo. So dito, number 1, 그때는 머리가 길었네요. Yan, so tama po siyang pagkakagamit sa kanya. Next, 옷이 정말 예쁘고 잘 어울리네요. Tama din po. 정말 오랫동안 한국어를 배웠네요. Correct? Last one, 여름이라 그런지 날씨가 아주 아름답네요. So dito, tama pa rin po yung pagkakagamit ng grammar, kaya lang, it will not make sense yung ibig sabihin. Bakit? Sige, punta muna tayo ulit sa number 1. 그때는 머리가 길었네요. Sabi niya, oh, that time, yung iyong buhok ay mahaba. Okay, so that time, your hair was long. So, ibig sabihin, yung speaker natin, na-experience niya or nakita niya mismo yung mahabang buhok nung kausap niya. And then, 옷이 정말 예쁘고 잘 어울리네요. So, at that moment, nakita nung speaker natin na bagay yung damit. Okay, kaya nasabi niya na, ang ganda and bagay sa'yo yung damit. So, na-experience niya, nakita niya yung suot nung kausap niya and na-amaze siya or na-surprise. Kaya sabi niya, 어울리다, fit or suits you. Sabi niya. Okay, next, number 3. 정말 오랫동안 한국어를 배웠네요. So, siguro kausap niya and na-amaze siya na magaling mag-Korean, kaya sabi niya, talaga namang matagal na panahon na nakapag-aral ka ng Korean language. So, nagalingan siguro siya, no, habang nag-uusap sila. Last one, so again, tama yung pagkakagamit ng grammar, pero mali ang yung thought niya. Okay, bakit? 여름이라 그런지 날씨가 아주 아름답네요. Sabi niya, I'm not sure or perhaps it's summer. Okay, perhaps because it's summer, siguro summer, that's why the weather is very beautiful. Sabi niya, kaya naman, yung panahon ay sobrang ganda. So, na-experience niya yung summer, okay. So, na-amaze siya, okay, neyo. Kaya lang, arumdapta. So, usually pag summer kasi, di ba, mainit? Okay? So, parang dito, you can say aramdamneyo kung nakita mo yung mga bulaklak ng spring, or nakita mo yung fall foliage ng fall, or autumn. Kaya lang, kapag summer, ayan, so instead na 아주 아름답네요, baka dapat sinabi niya 아주 덥네요. Okay, yung dopta, mainit. Yan, pag yan po yung ginamit, check po yan. Okay, so that's why number 4 yung ating sagot. Number 24, same instruction, we're going to find yung wrong usage of grammar dito sa mga naka-underlined words. Number 1, 아무리 늦게 자도 7시에는 일어나요. So dito yung ginamit po na grammar is yung 동사 plus o hedo. Okay, tapos ang pinaka-ibig sabihin niya is even if or even though. Yan. So, tingnan natin. So, 늦게 자도. Pag tiningnan natin tong dalawang words na to, ibig sabihin, even if I sleep late or even though I sleep late, I wake up at 7 o'clock. Kahit na late na ako natutulog, alas 7 ako bumabangon. Tapos dito may amory. So, anong gamit nito ni amory? No matter how. So, maiba lang ng konti ng style, pero yung thought po ay the same. So, no matter how late I sleep,
which is equivalent din sa even though I sleep late. Ayan. So, I wake up at 7 o'clock. Okay? So, that's number 1 and correct po yung pagkakagamit ng grammar. Number 2, 택배를 보내려면 우체국에 가야 돼요. So, yung ginamit na grammar is 동사 plus 으려면 or 려면. Again, you use this grammar if you are having an intention or you plan to do a specific action. So, dito sabi niya, if you are intending to send a parcel or if you're planning to send a parcel, you must go to the post office or you have to go to the post office. Again, tama yung pagkakagamit ng grammar. So, sabi niya, kung gusto mong magpadala ng parcel, kailangan mo magpunta sa post office. Number 3, 보고서를 쓸 텐데 3일 밤을 못 잤어요. So, sabi niya, 3일 밤을 못 잤어요 for 3 nights. Okay, hindi daw po siya nakatulog. Okay, wasn't able to sleep for 3 nights. So, ibig sabihin, may reason kung bakit siya hindi nakatulog. So, tingnan natin yung first part ng statement niya. 보고서를 쓸 텐데. So, sabi niya, 보고서 means report. And then yung 쓰 po dito from the word 쓰다, which means write. Okay, so ito yung reason niya why he wasn't able to sleep for 3 days. Kaya lang, ang problema, real tende or ul tende yung ginamit na grammar. Okay, so this grammar, you use this when you're trying to make a strong assumption. Okay, and hindi naman siya nag-a-assume dito, no? So, nagsasabi siya nung reason bakit hindi siya nakatulog for 3 nights. So, mali yung ginamit na grammar. Siguro, kung ang ginamit is yung aso, oso, heso, yung that's why or therefore, 보고서를 써서 3일 밤을 못 잤어요. That will make sense. Okay? Or, 보고서를 쓰느라 3일 밤을 못 잤어요. So, yung bukod sa ul tende, real tende, dapat siguro ang ginamit is yung aso, oso, heso, or yung 느라고 na grammar. So, number 3 po is wrong. How about number 4? 어제 너무 피곤해서 겉옷을 입은 채 잠들었어요. So, 어제 너무 피곤해서, yesterday I was too tired. That's why, yan yung sinasabi ko na aso, oso, heso, no? That's why, sabi niya, 겉옷. So, ano po yung 겉옷? Ito po ay yung outwear. Okay? Yung outwear, yung mga sinusuot mo pag ikaw ay lalabas ng bahay. So, kahit saan man yan, sa office yan, or sa basta, hindi yung pangbahay. Okay? So, 겉옷을 입은 채 잠들었어요. So, 잠들었어요, nakatulog, no? So, fell asleep. And then, dito, 입다, so, 동사 plus 은 or 니은 채. So, yung gamit po ng grammar na yan is while. So, while you are in a state of something, nangyari din yung another action. So, dito, habang suot-suot niya yung kanyang panglabas or outwear, ay nakatulog siya. Ibig sabihin, hindi na siya nakapagpalit ng damit, no? Kasi nga, sobrang pagod daw siya. So, ito, tama din po yung pagkakagamit ng grammar. Okay? So, ang sagot po natin is number 3. Again, dito sa number 3, mas okay sana kung ang ginamit na grammar is yung o heso or yung 느라고. Okay? So, both of these pwedeng idugtong sa verb, no? Okay, so number 3 po ang sagot natin. 25 and 26 instruction. 다음 대화의 괄호에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르시오. So, pipili lang po tayo ng tamang sagot para sa ating parenthesis. So, sabi sa number 25, 라잉 씨는 주말에 뭐 해요? 라잉, what do you do on weekends? Anong ginagawa mo kapag weekend, 라잉? So, sagot si 라잉. 저는 운동도 할 겸 스트레스도 blank. 자전거 타는 것을 좋아해요. Sabi niya, no? I like riding bicycle. So, gusto niya daw yung pagbabike. Tapos, dito sa first part ng statement, sabi niya, 운동도 할 겸. So, pag-exercise or workout. And then, stress. Yan, nabanggit niya yung stress, no? So, tingnan natin yung mga pagpipilian. So, dito, nakita nyo, meron tayong real 겸. Yan. So, dito din,
yung mga options natin may kadugtong na same grammar. Okay? So, ano po ba yung gamit nung real kyom na yan? So, si kyom po, pag ginamit mo siya, ibig sabihin as well as. Okay? As well as or pwede ding also. So, sabi sa number 1, pulkyom. So, from the word pulda, which means to unwind. Okay? Number 2, from the word suda, which means to write. Bakuda. So, from the word bakuda means to change. Mashida, to drink. So, ano bang ginagawa sa stress? Diba? Na-unwind siya. Okay? So, ang sagot natin is number 1. So, sabi, 저는 운동도 할 겸 스트레스도 풀 겸 자전거 타는 것을 좋아해요. So, I like riding a bike so that I can unwind yung stress niya daw, and at the same time or as well as I can do exercise. So, dalawa yung nagagawa niya no, sa pagbabike niya. Pag-exercise and as well as pag-unwind or release ng kanyang stress. Next, number 26. 26. 오늘 저녁에 뭐 해요? Anong gagawin mo ngayong gabi? 아내하고 외식을 blank. So, with my wife, okay, 외식 again, to eat outside. Okay, so to dinner out. Okay, so sabi, 했어요, 하고 있어요, 하려고 해요, 할 뻔했어요. 했어요, past tense. Okay, did. So, hindi pa nangyari. Tinatanong pa lang anong gagawin ngayong gabi. So, wrong po yung number 1. Number 2, 하고 있어요. Present progressive. So, doing. Okay? Hindi pa nga po nangyayari. Tinatanong pa lang anong gagawin. So, wrong. 하려고 해요. Okay? So, plan to. Plan to do. Alin? Yung pagkain sa labas. Okay? So, number 3 is correct. Number 4, 할 뻔했어요. So, real 뻔했다. Ito po ay muntik na. Okay? Almost did. Okay? Muntik na daw silang mag-dinner out. Okay? So, mali din. Ang sagot po natin is number 3. Okay? We are planning or intending to eat outside. 27-28 instruction, hanapin yung mali ang pagkakagamit na grammar sa mga naka-underlined na part. So, dito, tingnan natin yung mga underlined words. Lahat sila, same, no? 왔더니, atoni, 했더니, 왔더니. So, yung grammar na ginamit is 동사 plus at, ot, or 했더니. So, ano po ba yung grammar na to? So, ginagamit mo tong grammar na to if you want to state something as a result of an action. So, may nangyaring isang bagay and then, sinasabi mo kung ano yung naging resulta. Example number 1. 며칠 밤을 새웠더니 피곤하네요. Sabi niya, for ilang nights, yan, hindi ako natulog. Ito po yung ibig sabihin ng expression na yan. 밤을 새웠다. Ibig sabihin, nagpuyat ka. So, nagpuyat ako for ilang nights. That's why I am tired. Okay? Next. 식당에 갔더니 사람이 너무 많네요. Sabi niya, ano yung action na nangyari? Nagpunta siya dun sa restaurant. And, ni-state niya kung ano yung situation or result. Nakita niya na maraming tao. 사람이 너무 많네요. Next. 운동을 했더니 스트레스가 확 풀리네요. Sabi niya, dahil nag-workout ako, yan, yung aking stress ay na-unwind. Number 4. 어제는 날씨가 좋았더니 오늘은 따뜻하네요. Sabi niya, kahapon yung weather ay malamig. Kaya naman ngayong araw ay mainit. So, parang unang-una yung sinabi niya nakakalito, kahapon malamig kaya ngayon mainit. Pwede ba yun? Siguro possible, may mga instances. Pero ang pinaka-ino-note natin is, ano po ang rule natin? Dinudugtong siya sa dongsa. Okay? Sa verb lang po siya idinudugtong. Dito, 추웠더니 from the word 춥다. And take note na 춥다 is an adjective. Hyongyongsa po siya. That's why it's wrong.
Okay? So, number 4 ang tamang sagot. The 8th instruction, hanapin yung mali ang gamit ng grammar. Number 1, 밥을 급하게 먹는 바람에 체했어요. So, dito, yung ginamit na grammar is 동사 plus 는 바람에. So, si 는 바람에, you use this grammar when you are trying to express an unexpected reason for the last part of your statement. And usually, the last part is negative. So, dito, 체했어요. From the word chehada, it means to have an upset stomach. So, negative siya, no? Hindi siya magandang bagay. Okay? So, ano ba yung sabi niya? 밥을 급하게 먹는 바람에. Sabi niya, 급하게, in a hurry. Okay? So, nagmamadali siyang kumain. And hindi niya akalain na yung pagkain niya ng mabilis ay magiging dahilan para siya ay magkaroon ng impacho or upset stomach. Okay, so yung barame po dito, nun barame, because or sa Tagalog, dahil. So, tama naman yung pagkakagamit. Dahil nagmadali akong kumain, hindi ko inakala na magkaka-impacho ako. Okay, so I had an upset stomach because I was in a hurry to eat. So, tama po yung number 1. Number 2, 늦게 일어나자마자 회사에 지각했어요. Dito naman yung ginamit na grammar is 동사 plus 자마자. So, si 자마자 meaning as soon as. Or pwede ding right away. So, right after. Pagkatapos nung nangyari na action. Okay? So, yung kasunod na statement is, ano yung nangyari? Okay, so dito sabi niya, 늦게 일어나자마자, as soon as I woke up late. Tapos yung kasunod is, I was late for work. So dito, pag ganun yung sinabi mo, kahit hindi mo na sabihin yun, understood na yun kasi late ka eh. Late kang bumangon, malamang late ka for work. Yan, so siguro kung ang ginamit niya dito is, yung grammar na aso, also heso, that's why or therefore. Yan, so na 일어나자마자, so 일어나서. So, kapag yan po yung ginamit, mas magbe-make sense. So, kung ito po yung statement, magiging ibig sabihin, I woke up late, therefore, I was late for work. Yan. So, mas make sense siya, no? So, mali na jamaja yung ginamit. Sana, aso also heso. Number 3. So, X po yung number 2. Number 3, 여기서 시간을 보내느니 차라리 집에 가겠어요. So, dito, 동사 plus 느니 차라리. So, si grammar na ni 차라리, ibig sabihin, I'd rather. Yan. So, mas gugustuhin ko na. So, kung ano yung unang sinabi niyang action, may mas prefer pa siya bukod doon. So, sabi sa number 3 ulit, 여기서 시간을 보내느니 차라리 집에 가겠어요. Sabi niya, I'd rather go home than spend time here. Sabi niya, no, mas gugustuhin ko na umuwi na ng bahay kaysa mag-spend ng oras dito. Okay, so dito, number 3, tama din yung pagkakagamit niya. Number 4, 몸이 아플 때에는 식욕이 없더라도 잘 먹어야 해요. So dito yung ginamit is yung 동사 or 형용사 plus dorado. So ibig sabihin, even if. So kahit na ito yung situation, kailangan pa rin gawin or mangyari yung kasunod na statement or yung the rest of the statement. Sabi niya, 몸이 아플 때는. Sabi niya, when you are sick, okay, kapag may sakit ka, 식욕이, ibig sabihin po niyan, appetite. So, 식욕이 없어도, baliktad yung spelling, appetite. Yan, 식욕이 없더라도. So, kahit wala kang appetite or wala kang ganang kumain, even if you don't have the appetite, 잘 먹어야 해요. You have to eat well or you must eat well. So, again, dito, tama yung pagkakagamit. So, yung answer is number 2. So, since yung pinapahanap sa atin is yung wrong grammar. Numbers 29 to 32 instruction, pipiliin po natin yung pinakatamang sagot para sa parenthesis. Okay, so, bago natin basahin tong article, numbers 1 to 4 na pagpipilian, check muna natin. 외식을 했습니다. Take note, no, naka-past tense na lahat. Okay?
So, 외식을 했습니다. Ibig sabihin to eat outside. Okay, so ibig sabihin pwedeng lunch out or pwede ding dinner out. Depende sa oras no kung kailan kayo kumain sa labas. And then number 2, 주문을 했습니다. Placed order. So ibig sabihin nag-order na. 안에 들어갔습니다. Ibig sabihin went inside. Pumasok na sa loob. 자리가 없었습니다. So no slot or wala nang pwesto. Okay? So basahin ko po siya. 오랜만에 만난 고향 친구와 함께 맛집으로 유명한 식당에 갔습니다. Sabi niya, so it's been a while na daw na magkita-kita silang magkababayan at nagpunta sila sa isang sikat na restaurant. 식당 안에 손님이 많아서 dun daw sa loob ng restaurant ay maraming customers. That's why blank. 점심시간이 지났지만 여전히 많은 사람이 길게 줄을 서서 기다리고 있었습니다. Sabi niya, lipas na yung lunchtime, but still, yung mga tao daw ay nandun pa rin sa mahabang pila nakatayo at naghihintay. 그래서 우리도 줄을 서서 기다렸습니다. Therefore, kami din ay pumila at naghintay. 40분 정도 기다린 다음에 식당 안으로 들어갈 수 있었습니다. So, around 40 minutes ng paghihintay ay nakapasok na rin kami sa loob ng restaurant. Okay, so dito no, sabi niya, 식당 안에. So, dun daw sa loob ng restaurant ay maraming tao, kaya naman, so ano yung sa blank natin dyan? So, dahil maraming tao, malamang ay walang mapwestuhan or walang space. So, pinaka mag-fit na answer is number 4. 자리가 없었습니다. Number 1, 여권 등록과. So, yung 여권 등록, ibig sabihin po niyan is yung register, yung passport. So, yung 과 po dyan, and. Number 2, 행정복지센터. So, ito naman po ay Administrative Welfare Center. 종합사회복지관 Social Welfare Center. And then, 출입국 외국인청. So, ito po yung immigration or foreigners office. So, basahin ko yung passage. 저는 2달 전 한국에 왔지만 너무 바빠서 외국인 등록증을 신청하지 못했습니다. 사비 niya, I came to Korea 2 months ago, but I was too busy. Okay? Sobrang busy ko that I wasn't able to register my alien registration card. Sobrang busy niya daw nung dumating siya sa Korea nung 2 buwan ng nakaraan, kaya hindi niya na i-register yung kanyang alien registration card. So, wala siyang ARC pa, no? 그래서 어느 시간을 내서 외국인 등록증을 신청하러 blank에 갔습니다. Therefore, or that's why, today, 시간을 내서, I made time. So, gumawa daw siya or naglaan siya ng oras para 외국인 등록증을 신청하러, okay? Para mag-register or mag-apply ng ARC. Tapos, blank, 갔습니다. Went to blank. So, malamang saan siya pupunta niyan kung gusto niya magpa-register ng ARC. So, based dito sa mga pagpipilian natin, yung pinaka-fit na sagot is yung Immigration's Office, no? So, number 4. Okay? tapos, yung rest, 신청서를 작성한 후 여권과 사진을 제출했습니다. 외국인 등록증은 신청 후 2주가 지나야 받을 수 있다고 합니다. So, anong sabi niya dyan? So, pagkatapos niya daw mag-fill out nung mga form, yan, so pinakita yung kanyang picture for the passport. And then, sabi, after 2 weeks pa daw na makukuha. Okay? Kailangan, after 2 weeks pa, marireceive yung kanyang ARC.
So, sagot po natin is number 4. Yan yung pinaka-fit na answer sa parenthesis natin.